Good afternoon mga kasolar. Ito ulit ang yung likod, si Erwin Sambat mula sa Solar Kapampangan para magturo ng konting kaalaman tungkol sa solar. Topic po natin ngayon ay tungkol sa grid tie inverter. So sa grid tie inverter po, ito yung isang klase ng solar kung saan hindi po siya ganun kagastos tulad na unlike yung off-grid setup. Dito sa grid tie inverter, napakadali lang po nito kasi ang connection po nito is from solar to grid tie to grid. Hindi po siya ganun kagastos kasi ang bibilin mo lang usually, ang major component lang nito is itong grid tie inverter at yung solar panel. So, hindi ko naman siya ikukumpara against off-grid. Si-share ko lang itong setup ko at ituturo kung paano ko sinetup to para sa guide nyo kung gusto nyo mag-setup na sarili nyo. Madali lang naman po to kung paano ko ginawa. Pero bago nyo i-setup to, siguraduhin nyo ng naintindihan na maayos kung paano po yung connection ng mga to. Okay. So sa grid tie inverter ko po ay may rated na 3,000 watts. At ang maximum voltage na kayang support nito is hanggang 500 volts. Meaning, kaya niyang support hanggang i-divide nyo lang po yung 500 volts. Kunwari, ang maximum na voltage ng isang VOC ng isang panel is 40 volts. Divide nyo lang po yun. Yun yung nasa 11 to 12 panel or solar panel in series na pwede nyong i-connect na kayang i-support nito. Mas maganda po kasi ang nakakonect ang mga solar panel in series. Mas efficient at hindi ganun kagastos sa wire. Kasi habang lumalaki po yung amperahe ng mga solar panel natin na nilalabas nila, mas makapal na wire ang kailangan. Unlike kapag naka-series po ang mga ito, ang tumataas yung voltahe at hindi yung amperahe. So kahit manipis lang, tulad nito, nasa 4mm lang ang kapal ng mga to, so kaya nang i-support kahit na hanggang 500 volts. Basta naka-series po yan. Okay. Pero pag naka-parallel, iba na po yung ibig sabihin nun, mas makapal na ang kailangan natin dito kasi mas mataas ang amperahe ang dadaloy dito. So sa lahat na po ng installer, usually series po ang ginagawa nila. So ang setup ko po napaka-basic lang. Ang kailangan nyo lang po dito is, una, syempre yung grid tie inverter. Optional lang po ito kung gusto nyo lagyan ng mini watt meter para makita nyo po kung actual harvest nya. Actually, meron din naman dito, hindi lang masyadong synchronize, konti lang naman ang difference, pero mas gusto kasi tinitingnan dito kasi mas malaki yung visual nya. Hindi tulad dito, medyo may kaliitan at naka-dim lang po siya ng konti. Kung di mo lang siya pipindot, hindi siya iilaw, pero ito, lagi siya naka-ilaw at madali siyang mabasa kasi napakalaki ng visual. Tapos, ang mga safety device na tinatawag, itong, open po natin, itong apat po yan, yung isa, DC breaker, DC surge protector device or SPD, AC breaker, at yung AC SPD, surge protector device. Ito pong dalawang to, pares na protection device, magkaiba lang sila kung anong gamit. Ito para sa DC at ito para sa AC at sa connection. Okay. Sa SPD po pala, tatlo lang ang connector nito. Tulad dito sa DC, dito lang po tayo, dito sa maliit na sketch ko. Sa taas po nito, meron siyang positive and negative. Ito pala, positive and negative. At sa ilalim niya, ay meron siyang isang wire na dudugtong doon sa ground rod natin. Dito, ang grounding rod. Okay. So, ang connection po niya, napakadali lang. From solar panel, ito yon, ito nasa baba. Ito pong nandito ay galing na po yan sa solar panel ko. Pumasok ko rito. Tinakpan ko lang nitong enclosure box para malinis tignan. Tapos, dudugtong po yan dito sa ating DC breaker. At yung DC breaker natin na nasa taas, dudugtong yan dito sa mismong ating grid tie inverter. Excuse. So, ang papasok mula dito sa solar panel natin, mag-generate po yan ng kuryente na maglalabas ng 220 volts at yung ilalabas niya dito na 220 volts
ilalabas na dito sa, ito pala, nakakonect na dito ho yan. Dito sa AC breaker natin. Ayun, kita nyo rito. Tapos, yung connection nito, papunta dito sa grid natin. Ito po, nakakonect yan dito. May mga connection dito sa mga wire na to na papuntang main box ko or sa grid. Okay. Ang connection po lang mga ano nito, mga SPD sa DC breaker, magpaparallel lang po itong positive and negative niya dito sa positive and negative ng DC breaker. Pansinin niyo po, ito po nag-overlap, then ito, yun. Ipaparallel nyo lang po yung connection nito. Magdudugtong lang itong dalawang to. Ang positive na to at ang positive nito magdudugtong, at ang negative nito at negative nito magdudugtong. Tapos yung ilalim ng SPD natin, yun nandito, ay pupunta po yan sa ground natin. Ganon din sa SPD ng AC. Yung positive negative, sa AC kasi walang polarity yun, alternating current. Yung dalawang wire nito dudugtong dito sa dalawang ano nito, then yung ilalim niya or itong sa ground wire dudugtong dito sa ground. Magkadugtong po yan. Actually, tatlo po yan. Meron pang isa dito kasi dito sa wire na to, dito sa output, meron pang isang cable dyan, tatlo kasi to para dun sa ground. Tatlo po yan na nagdudugtong-dugtong papunta sa ground wire natin. Okay. So, tulad ngayon mga ka-solar, escape lang natin to. Hindi ko lang alam kung malinaw nyo nakikita mga to, pero tulad ngayon hindi masyado maaraw. Nakapag-harvest lang ako ng nag-scroll siya. Ayan, ilock ko dito. Nakakapag-harvest lang ako ng 5.6 kilowatt a day. Ngayong araw na to, nakapag 5.6 lang ako kasi hindi masyado maaraw, makulimlim mula kanina. Kahapon, medyo makulimlim rin, naka 6.8 ako. Kagandaan kasi ni Solis, marami siyang report. Tulad ng harvest mo today against yesterday. Meron din siyang total energy, yung total na napasok mo. Meron din siyang para sa buwan na to, this month. Halimbawa, mula ngayong February, yan, naka 88 kilowatt na ako. Tapos pwede siyang compare against last month na naka 197 kilowatt ako. Okay, ayan, grid frequency, generation, kung ilang watts. At ang volts ng AC natin, 223, usually 220 volts tayo dito sa Pinas. Tapos sa DC, ito pala yung total DC. Dahil nakaseries ang aking mga solar panel, may total siya na 192 volts. So, tulad na nasabi kanina, kaya niyang paandar hanggang 500 volts. Kaya niyang i-accept yun. Since 500 volts ang maximum nito, 196 lang to. Pwede pa siyang dagdagan ng ilang pang solar panel. Pero, tandaan lang natin na hindi ka dapat lalampas doon sa total capacity nito. Halimbawa, ang total capacity nito is 3,000 watts. Kahit na idugtong mo ng marami yon hanggang 500 volts, hindi niya accept hanggang lampas doon sa 3,000 watts. Kunwari, sa 500 volts na nag-series ka, lumampas ka na ng mga, sabihin na natin 400 watts ang total generation niya. Hindi na niya kayang i-ano yung total na yon. Hindi ko lang alam kung ano mangyayari kung mag-overload to or titigil siya doon sa capacity ng hanggang 3,000 watts lang. Sa akin, for safety purposes, inano ko muna ng hanggang 3,000 watts. Since hanggang 6 pieces na 300 watts, 1,800 watts lang ang total nito kapag mainit. Pero actually, hindi mo na makukuha yung total na 1,800 watts. Maximum na nakuha ko dito is 1,500 watts. Meron talagang losses. Hindi mo makukuha yung 100% na 1,800 watts. Dahil syempre meron tayong efficiency na tinatawag sa mga solar panel at dun sa losses sa wiring. Maraming mga factors so yan kaya may nagkaka-losses. Okay. So, yun lang po ang ang setup dito sa bahay, dito sa grid tie. Actually, dalawa to. Pero yung isa ko, ganun din. Ito medyo lumang model. Kung papansin nyo po, bago na yung model ng mga Solis ngayon. Yung isang setup ko sa kabila, nasa 1 kilowatt lang, pandagdag lang. Pero
medyo maporma na siya ng konti, pero maliit lang yun, 1 kilowatt, ito 3,000 watts, at wala pong limiter ito. Yung mga lumalabas ngayon halos meron na. Ito, kagandang ito, meron siyang online monitoring. Pwede mo siyang ma-monitor. Meron silang website na kaya mong i-monitor ito. Para kahit saan ka, pwede mo siyang makita kung ilan ang na-degenerate mo. May mga reports po doon na kayang makita. Ito. Okay, actually ito, wala siya talagang ganito. Nang binili ko ito, second hand lang. Ito galing dun sa 1 kilowatt na nabili ko, yung 4G na. Ito 2G lang kasi to. Yung model nito, yung mga nauna pa to, binenta lang ng kaibigan ko, nag-upgrade siya at binenta sa akin na medyo mura, kaya yan ang ginamit po natin. Ayan. So, yung pong computation pala ng dito pala sa amin, naka-register kami ng net metering. Ibig sabihin, no, nakapag-apply kami ng net metering sa aming DU at na-approve naman ito. Kapag na-approve ka pala sa net metering, bibigyan ka ng 2 metro. Yung isang metro, para ho dun sa tinatawag yung rec meter or yung total generation ng yung grid tie. Yung rec meter hong yun, makikita nyo ang total na na-generate nyo na power. Yung isang metro naman ho, yung tinatawag yung net meter, yung net meter, 2 po ang mini-measure nun. Isa para sa consumption at isa para sa generation. Okay. Makita nyo doon yung letter R, receive data yun, at yung isa, D, galing sa distribution. Okay, mamaya sisilipin natin ng mabilisan yun bago matapos ang video na to, yung 2 metro na yun, para makita nyo anong itsura nun. Tapos tuturo ko naman ngayon kung paano yung pag-compute nila, kasi marami pong nagkakamali kung paano yung pag-compute ng billing dito sa mga naka-net metering. Akala kasi ng iba, tulad ko, isa ako sa mga namaling akala ko yung total na generate natin sa isang buwan, ima-minus nila dun sa total na nagamit natin, yung kilowatt. Ibig sabihin, no, nakapag-generate ako ng ng kunwari is 60 kilowatt a month, then nakagamit ako ng 100 kilowatt. So akala ko yung 100 na nagamit ko, ile-less nila yung 60 kilowatt na na-generate ko is 40 kilowatt lang ang babayaran ko. Mali po pala yun. Ang ginagawa pala ni DU, i-compute niya yung amount nung na-generate mo against sa amount na nagamit mo. Para po di kayo malito, ganito. Yung pong nagamit natin, kunwari, is 100 kilowatt a month. Multiplied po natin yan sa total na binibill sa atin, yung mga maraming generation cost, etc. etc. Ang dami unan. Kunwari, nasa total nun is 10 per kilowatt. So, multiply ho nila yon, yung 1,000 kilowatt na nagamit mo, multiplied by 10 is 1,000 pesos. Okay. So sa buwan na yun, nakapag-generate ka naman ng 60 kilowatt. So, yung 60 ho, i-multiply nila yon kung magkano nila binibili sa inyo. Kunwari, usually yun yung generation charge na sa amin kasi nasa 3.90 something yun or almost 4 pesos. So, yung 60 kilowatt, multiply nila yon sa 4 pesos. Kunwari, 4 pesos yun. Nasa 3.9 yun eh. Pero 4 pesos para madaling compute. So, 60 times 4 is 240. Okay. Yung 240, yun po yung ima-minus nila dun sa total na ginamit natin na 1,000 pesos. 1,000 less 240, yun yung magiging net billing natin. Yun po yung malaking pagkakamali ko rin kasi akala ko bago ako nag-apply, ganun ang computation. Ima-minus nila yung nagamit ay yung na-generate natin dun sa nagamit natin. Hindi po pala. Yung amount po, tandaan po natin, yung amount ang mina-minus at hindi yung kilowatt. Yan lang po. Ngayon po, bago magtapos sa video na to, papasilip ko lang po sa inyo kung anong itsura nung 2 metro na kapag na-approve kayo, ibibigay sa inyo yung ganon. Bababa ko lang po to. Pupunta tayo dun.
Ito po yung 2 metro ko. Yung isa, ito yung tinatawag nilang rec meter. Tulad doon ito, 1084. Okay. 1084. Ibig sabihin, ito yung total na generate ko sa total mula nung in-install itong rec meter ko. Ayan, meron pa siyang kalimutan ko lang ang tawag dito. Ito no, nung binibili namin yung safety boxes sa loob. Ayan, NEMA 3R pala ang tawag, naalala ko na. Itong NEMA 3R, meron sa main box, nandito yun. Ito para protection yan against waterproof pala ito, para di babasa yung ano natin. Kailangan naka-install to sa labas. Dito sa amin, kailangan naka-required sa labas naka-install. At ito yung isang metro ko, yung net meter. Yung isa, rec, at yung isa, net meter. Sa net meter, 2 yung binabasa nito. Ako lang kung nakikita nyo to. Yung una, yan naka-R ho siya, tapos nagiging D, nagsiship ko yan. Tulad sa dito, yung D, 725. Yung R, 1057. Ibig sabihin no, yung R, ito yung total na generate ko. At yung D, ito yung nagamit ko sa DU, 725. Doon ulit kinukuha yung reading dito sa R. Ito kasi hindi na rini-read yan eh. Ito lang yung rini-read ng mga nagre-reading namin. Itong dalawang to. Yung D, yung 725 at yung R, 1057. Yun yung nagiging base nila doon sa previous reading ko. Kukunin nila yung net nun. Kunwari dito sa D, kung yung dati ko is 600, tapos 725 ngayon, ibig sabihin naka 125 ako. Dito sa R, kunwari, ito ngayon 1057, kung 900 dati, meron na, ima-minus lang ho nila yon. Yung difference ng dalawang yon, yun yung magiging basihan nila sa reading. Ayun lang po. Bali, ganun lang po yung ano natin sa net metering. Sa amin madali mag-apply ng net metering, pero merong lugar na mahirap at merong ibang lugar na hindi nag-o-offer ng net metering. So yun lang para sa ngayon mga solar. Na-share ko lang ito. At sana kung gusto niyo mag-install, pwede kayong gumawa nito, napakadali lang. Kung sanang hindi ako naka net metering, pwede kong ma-share sa inyo kung paano maglagay ng width limiter kasi karamihan sa atin hindi naman tayo nakakapag-apply ng net metering, or yung iba hindi nagpo-provide ng net metering. Titingnan ko kung makakapaggawa ko ng video na may limiter yung ano natin, pero yung gagamitin ko yung isa kasi walang limiter ho to. Itong version na to, itong model na to, wala akong limiter. Ano lang ho yun, parang sinasaksak lang dito, meron pang isang slot dito sa baba na sinasaksak at meron siyang parang clamp meter na minomonitor yung ano natin, yung total consumption natin dun sa main box. Naka-clamp ho yung ganun, parang kunwari ito yung main box natin, naka-clamp lang ho yun. At yun na nagiging parang reading nito kung ilan yung ginagamit. Ililimit niya yung gamit mo dun sa ipoproduce niya para hindi ho sumobra. Kasi pa may sumobra ka, kung hindi ka naka-net metering, babayaran nyo ho yun. Unlike kapag naka-net metering, lahat ho yun, neto-neto sa inyo. Yun lang mga kasolar, at sana may natutunan kayo dito sa video na to. At maraming salamat sa inyo. More power.